baka mas bumaba siya sa ano. May bulada. Oh. So bali ilang feet po itong dito sa gitna, Papayam? Ilalim pa raw. Pero halos ayan na po yung frame niya. Sana naman wala na tayo. So na-explain naman na ni Papayam. Sabi niya para makatipid-tipid. Yung 4 atang naandyan na nabili ko na. 4 na corner na lang. Uy, ayan mga ka-farmers sa magandang buhay. Ilang oras tinuto yun? Bawasan mo pa ng konti. Pag basta't pagtindahan, huwag masyadong malambot pag chinap eh. Bawasan mo pa ng mga 20 minutes yun. O ayan mga ka-farm, nagpaluto na po kasi ako ng pang-chop. Yung pang-chop, pang sisig, paksiw. Sabi ko pag pang sisig, paksiw, hindi po pwede yung lutong-luto. Kasi siyempre chinachop, nadudurog na kagad. So kailangan eh medyo ano pa ng kaunti. Tapos pagka sinerve mo, durog na, 'di ba? So talagang kailangan ano kaya inaano ko sa kanila kung ilang oras 'yon, bawasan po ba ng 20 minutes para makakuha niyo yung tamang ano. Depende pa rin sa timbang. Dapat talaga magaling ang lechonero umassess ng umiikot na lechon. So ayan, umulan. Galing ko lang ng palengke kanina. Di pa pala ako nakapagparonda. Ang ganda na ng loft natin, farmer, no? Kulang na lang po yung doon. Pero kakahabol naman yan. At kahapon yung dito. Yung sa dulo wala nang laman yan. So ito cock and hen. Hen yung nauuna, cock. Hirapan pa tayo pero meron pa nga akong cock na naihalo dito sa hen eh. So anuhin muna natin. Uy, may lumilipad doon, no? Bilis talaga ng mata natin sa kalapate pagka ano, no? Yan, ano yan, biyahe yan, nasa biyahe, nag-midtoss siguro. Ayan doon. So ayan, tayo naman hindi nagparonda. Mamaya pa ako magpaparonda. Dumiretso na ako dito kasi checkin natin. Wala pa rin. Sabi ko nga pwede nang umorder ng bakal. Kasi kagaya sina Junjun nagwe-welding daw muna, hindi man makapagtrabaho dahil kanina umuulan. Ang ganda ng ating lychee. Uy, ang ganda mo. Bunga na lang ang kulang, sister. Ganda niya So ayun, nagputik dito kasi kahapon si Kongkong nagtrim. Nagbawa, sobrang dami ng linagay nila eh. Ako una pa lang tingin ko dami na po yung ano. Ayun, nagputik tuloy dito. Pero at least okay na yan. Dapat nga medyo mababa pa. Bago-bago si Bebe. Habi artificial, ngayon nabago na naman. Sabi ko Bermuda, kutakin mo na kaya kanya si Sydney. Sabi ko bago isip natin. Uy, may mabait na naghagis ng sa mga manok natin Ayun, habili na ng soft drinks kahapon. Pero kahapon nag-layout na rin po tayo. Ngayon kapag hindi pa magpuputik ito dito, tayo maglagay ng pwedeng pagkos ng putik. Abo yung linagay nila. So ayun, nag-layout na tayo. Ang ganda po ng naiisip ni Bebe rito. May mga isa-sacrifice tayong halaman syempre, except pili and katmon, untouchable yan. 2 kubo daw sa isang bubong na. So ganon, pag ganon siya, magiging ganon siya. Tapos sa gitna may hallway, tapos isang parang isang kubo na, dalawang paano ko ba sasabihin, dalawang area, parang dalawang table, ganon. Isang kubo na malaki, isang bubong at isang table and round na upuan, which is for one group, and then one bubong for 2 groups. Parang ganun po ang gagawin namin. Tapos sa gitna, magiging maganda sa gitna, parang balak niya pang gagawa natin ng counting
landscaping yan, gaya doon sa ano, may grass, may ano, something, bahala na. Saka na po yan pagka lumitaw na yung tunay na sukat, doon natin madidesisyonan kung anong mga ilalagay. May nakita ako sa San Fernando, swing na bakal para wag na masyadong ma-maintenance, ano. So ayun po. Tapos so ayan, nagkasukatan na sila dito eh. Hindi ko alam kung may ilalagay pang duyan. Yun lang mga farmer. Pero baka sa dulo na ilagay yung sa loob na po. Baka isa na lang siguro. Tingnan natin kung anong pwede. Kasi yung sa gitna niyan magkakaroon pa ng parang mga swing yan. So yun na lang. Ayan o. Kapatid ni Mayor. Kapatid ba ni Mayor? Oo. Mga kamag-anak ni kapatid ni Vice Mayor, dating former mayor namin. Lechon po sila ng baboy. Ayan. Pero hybrid, sabi ko hindi ko po magagaranti na maganda. Pero actually hindi po talaga kami tumatanggap kasi nga karamihan po na nagpapalechon dito, mga taga baryo lang dito. Minsan may sakit ang nadala eh. So sabi ko hindi, pasensya na po kayo, sa iba na nyo lang ipaluto. Gugustuhan po kasi nila yung lechon namin. Siyempre yung timpla, yung way ng paglilechon parehas. Kaya lang ang ano namin yung iniiwasan namin yung sakit, as much as possible tinatanggihan po namin. Kaya lang, di ba? Sabi ko, for the sake. So ayun. Ano Jun, wala pa rin binibigay sa akin na mga bakal Oo, na-orderin. Maganda sana maibigay na. Baka hindi sila busy, at least nandito na yung mga gamit, ano. Sira na naman? Yung ano pa naman yan, yung contender ba yan? Naku, yan yung mahal yan eh. Ang mahal ng... Ay hindi, yung contender pa na ano. Yung ano ang... Naku. Nahirap pa na. May gumagawa ba ng welding machine? So bali ilan pang kailangan? Magko-4 na rin tayo niyan, ano, pang main post mo. Na. Ito 3 ito, no? 3 ito? 4 na nga tayo. Mas maganda. Pero yung 3 kasi mukhang kawayan talaga, pero sa tibay dito na tayo, no? Mas matibay ito. Schedule 40. Ito na lang pala yung ating ano, karton na. Nanganib na, mukhang kailangan na natin makisuyo na naman tayo. Nakakahiya pero makisuyo na naman tayo. So, ayan. Farmer Rick. Makakuryente kayo, ha? Ito. Contender. Sira na naman. So, isang welding machine lang gumagana sa inyo niyan? Ngayon lang nasira, kanina gumagana. Hindi ko yun. Yung sinabi namin gumuya, gumagana yan. Oo, saka nyo natingnan. Na. So, ang poste natin matibay, Kahit medyo mahal lang konti, 4 na gagamitin namin para talagang matibay. Para kung at least kung mabagyo man tayo, ang papalitan lang natin ay bubong. Kasi bakal na po lahat. Hindi na tayo, yung investment mo, kung marami kasing disadvantage din pagkakawayan, ano? Pagkawayan po ang nilagay natin diyan. Unang-una natin problema, bukbok. 'Di ba? Pagkatapos ng bukbok, syempre, kahoy yan, mas mabilis pong masira.
So baka ilang taon lang masisira at masisira yan. Light materials eh. So eto, mabilis lang po ito. Ayan, pwede mong papalitan. Ito kasi talaga pinapalitan talaga ito. Mga ka-farmer, pinapalitan po ang bubong ng kubo. Pero so far, tayo po ay makapatatlong taon na yata ito ah. Okay na okay pa. Oh. Tibay naman ang gawa ni na Kuya Mitch. So, aabot ng mga 10 taon daw eh. Pagka ano. So, okay din rin ano. Gamit na gamit naman. So, ngayon ito, gamit na gamit po ito ngayon. Pero siya rin po na rin ang nagsabi nung Kuya Mitch, kako magpapagawa ko. Bakal mo na, sabi niya. Yun ang pagkakasabi sa akin. So, sabi ko kayo na lang ang magbububong. So, ang gagamitin po natin na ganito, 'di ba? Eh yung iba tubular, yung mga kailangan yung medyo malalaki. Tubular po yan na 2x2. Tapos ito, yung ganito ay round bar na, yung kabilya. Corrugated. Kasi nga daw para hindi madulas. So, 'yun ang gagamitin natin, yung mga ganito. Kabilya po ang gagamitin natin, round bar. So, mas matibay 'yon. Ako about naman po sa ano, baka pipinturahan ko na rin muna bago natin pabubungan. So pwede natin papinturahan muna 'yan ng primer or primer and then kulay brown din para parang kawayan din siya, no? Parang natural din kasi yung mga tubo pipinturahan din natin 'yan ng parang ano, parang kahoy. So ayun po ang ating plano mga farmer. Syempre ikutan natin itong mga tanim natin, yung mga talong natin, lalaki na. Kailangan na po nating maabono yan. At yung mga tanim na upo, meron na din, oh. Yun nga lang, iilan lang, ano. Ewan ko kung tumubo yung mga pipino ni Kongkong na tinanim dyan. Ang taba nito, oh. Nagbe-bend lang po muna sila ng mga bakal. Sabagay okay na din bago maghukay at mag ano. Sabi ko kukuha na lang ng reinforcement para mabilis po ang trabaho. Tapos itong ano, mangga, iti-trim ito. Dalawa pa naman to. Dalawang mangga ito eh. Ayoko din namang isa, no? Kasi pinutol na to actually. Pinutol na yan eh. Di lang namin napansin, as time goes by, tumubo uli, lumaki na naman. Oh. Malapit na mamunga yan. Pero napakarami na po nating mangga. Pero okay na din kasi kung naandyan ang kubo, isipin mo kung may mga Indian mango dyan, mas magandang tingnan, ano? Farm life talaga ang dating, ano? So, ikikip natin yan. Hindi natin yan basta-basta yan. Para at least may malapit din po na magbubunga to na yung Indian mango. Tinisipin nyo nga naman may mga bisita. Ikaw ang bibisita. Parang ang gandang tingnan, di ba? Pwede pang pitasin. So, ayun po. Etong mulberry, baka ito masasacrifice ito. Pero ipapatanim ko na lang po sa ibang lugar. Ganon talaga. Hindi naman po mawawala yan. Kumbaga, parang karimbuhaya yan. Pag inilipat mo, bubuhay din naman. Pero yung pili, yun ang medyo ano natin yan. Tapos yung tubig na manggagaling dito, magda-divert kami. Saan natin padaanin? Baka doon na po sa baba yun, papadaanin namin. Diretso na papunta doon. So, ayun ang ating project ngayon. Medyo matatagalan to dahil medyo malaki-laki po yung kubo. Utay-utayin natin. So, yun po muna tayo. Dito muna tayo magko-concentrate yung kubo project. Yung daan ay saka na muna yan siguro, wala naman po tayong putik na eh, so okay na yan, ito na muna tayo. Tama, buti na lang kahit umuulan nakakapagtrabaho sila. Bed lang habang may lechon na umiikot. Parang sobrang tibay naman yata ng gagawin nyo dyan Ha? Naplano mo na kung paano gagawin yung upuan? Medyo naisip mo na ba? Papatong lang natin yung palutsina doon. I-screw na lang natin yung palutsina.
Upuan. Mas maganda na kaysa kawayan ng palo, ang upuan, masisira din agad eh. Oo, palo china ka na, no? Pati sandalan. Mas maganda. Oo. Eh, sabi si Kuya Mister rin nagsabi, ibakal mo na. Huwag mo nang i-kawayan kasi medyo matibay talaga. So, ayan mga farmer, sabi ko nga sa lechon tayo kahit papaano nakilala, sa lechon pa rin tayo kakapit mga farmer. Lechon, saan man mapunta lechon pa rin talaga. So, yun ang tunay eh. Andito tayo, business talaga. Sabi ko nga basta ayusin lang natin. You keep on aiming for alam mo na, for the better lechon, di ba? So, basta ang target mo para maging mas mapag-igi pa, hindi tayo maliligaw dahil ang lechon business po ay hindi naman nawawala yan. Yan po ay naandyan yan. Pagka nag-review ka ng ilang madulas ilang dekada na, naandyan po ang lechon. Tradisyon yan, hindi yan mawawala. Hindi yan po kagaya ng ibang business na, di ba? Hindi kumaga trending lang. Uso-uso lang, diba? So, eto basta't pag-igihan lang magtatagal po, maipapamana. Yan yung mga tipong business na pwede mong ipamana basta magkaroon ka lang ng magandang reputasyon. So, ayan, balikan natin sila at ako yung go-order ng bakal. Tawag ako, ang na-save kong iba, ang sagot sa akin, ilan po? Yung pala, yung natawagan ko yung sa Shilane na pinapadeliver natin. Hindi po bakal ito, ako Shilane to. Ganun ba ako? Ay, ako ang nagkamali mga farmer. So, ayan. Try kong i-retrieve yung number. Mahanapin natin, sana naandyan. Kung hindi, patay. Ayan mga farmer, bago tayo umakyat at tingnan yung ating mga ginagawa doon, may bisita tayo. Enrico ng Italy. Ayan, Bilan Italy. At batiin mo yung anak mo. Ano po yung kinasal no Sabado. Ayun Kinasal siya. Nandito po sila at na konting discussion lang. Kwento-kwento lang. Ayan. Taga dito din po siya sa Arayat at suki natin yan. Pag ito yung order, tinatawag lang. Walang problema. Pa-pick up mo na lang. Bayad pag pick up. Bayad pag pick up, no? Ayan, okay na. Wala kang papatiin ba yung misis mo? Sige. Ayan. Sige. Thank you. Thank you. Ayan. Thank you. Ingat. Pupunta daw pa po sila sa dam. Ayan. Nakakatuwa naman Actually yan, matagal na po yan tumatawag sa akin. Kaparmer, may order ako, ganyan. Kaya lang kaparmer, kailangan na natin pitasin yung ampalaya. Ang dami na ang ampalaya, napakaaga pa. Bagay pwedeng i-ref para hindi mahinog. Pang pakbit yan, diba? So ayan, tayo po ay aakyat at dumating na yung mga materyales. Ayun, 44. Okay lang, 2 kubo na yun. So pwede na. Ayan, tinitingnan ko yung ating mga di naman nalungkot si Saysay, anak ni Rambo. Ayan regular na natin yan sa lechonan at masipag yung bata para meron ka namang pambaon. Hindi na ma-stress si Rambo sa pagpapabaon, college na pa naman siya. So ayan, hindi naman nalulungkot kasi kung medyo napalapit po yung ating fertilizer kagaya noon, nakita niyo yun delikado yun medyo napalapit yan. So ganun talaga. Hangin-hangin na naman. Kapagpakain na ako ng kalapati, nag-enjoy ako sa kalapati mga farmer kasi ang ganda na po ng ating loft. At unti-unti ko nang ihiwala yung mga kaktsakahin at yung ating mga bagong walay.
na mga young birds na tinatawag ano, yung mga inakay ay na ano na po natin, nabakunahan na rin. So ayan si Brother J, hindi pa pinapakuha yung kanyang kanyang mga inakay. Gaganda pa naman. Ayan na, layout na. It's layout time. Kulang pa daw ng 2x ito yun, John. Kung kailangan natin ng tambak papayam, order na tayo. Binigay na ni number. Oo. Konti, tambak tayo ng konti. Ang taas pa pala na, laki pa ng tambak yung kailangan natin. Yun ang sinasabi. Kaya tayo sumunod. Yun ang sinasabi ko. Kasi nga, hindi naman, kahit bumaba tayo ng konti, hindi naman mag-aano yung tubig papayam. Dahil diretso naman dun eh. Meron siyang mas mababang Oo, kasi pag ganun to, hindi na natin kailangang habulin. Hindi ito mas mababa to. Yan na lang. Malakmal din ng tambak ah. Okay pa niya, no? Kaya nga eh, gaganyan-ganyan yan, dami yan. Ang dami sa lang, kulang pa dyan. Ay, ang gulis niya. Tapos itong gitna. Sabagay, yung gitna, itong gitna kahit medyo mababa, ano? Napapayam. Yung nilelevel lang natin yung sa kubo lang. Para medyo mababa naman yung ano. O pwede. Naku, tinamaan yung avocado, lilipat yan. Ito naman po kasi hindi natin si Erwin. Kasi dito ano naman yan eh. Wala, hindi ko to papagalaw. Sayang yan. Baka mamatay pa. Tapos yung avocado. Ako, kamali ako dito Kung iusog lang na dito na sa loob itilipa dito na yan, tanim. Palipat natin. Wag John, tulungan mo sila maglipat. Baka si Kongkong maglipat. Baka ganunin. Baka bunutin. Hindi naman siguro. Kaya lang mas mas maingat. Pahukayin na lang natin siya. Ganda na pa naman. Bagay tagulan naman ngayon, di naman taas nga. Laki-laki nga dito. 2 truck siguro to. Ang laki din pala. Bagay, 2 pa lang kubo ito plus yung hallway pa. Walkway pa po dito sa gitna. Yung bubong niya, pag ganyan siya. Dito yung pababa niya. Alin? Yung bubong niya. Paano ang bubong ganon? Pag ganyan siya. Ito yung pababa niya eh. 30 siya rito, 20 siya dyan. Pwede din naman. Oo. So yun, gaano po kataas yung yung dito sa may dulo, kailangan nagpas tao pa rin, ano? Kukunin namin sa 8 feet sana eh. Oo. So hindi siya ganun masyado ka-triangle, medyo ganun ng kaunti. Kasi kung gaganon mo 8 feet, masyado mataas. Hindi pwedeng medyo i-flat mo pagka ganyan ang gagamitin. Madaling masira. Ganun ba yun? Kaya hanggat maaari, kinukuha nila yung nakano siyang Triangle talaga. mas malaki yung cleaving niya. Ayun lang. Ganyan pwedeng ganyan takbo ng Kasi kukonsultahin ko din si Kuya Mitz yan pag ginagawa nila yung bubong. Para at least yung trabaho nila hindi mahirapan din. Baka mamaya magkamali tayo. Magkakabit ng bubong, kailangan matawag. Nanonood naman yun eh. Kuya Mitz, alam mo na natin. Alam niya, pag nakita niya kubo, kasama ako dyan. Yung pinakabulada niya tatansyin mo, baka mas bumaba siya sa May bulada. So bali ilang feet po itong dito sa gitna, papayam? 20 rin yan. Ha? 20 rin yan. Mga hanggang dito? Tapos ito, ito yung open space niya? Malaki din pala. Kasi nga po, isasagad na daw doon. Kasi yun, kanal yun. Doon dadaan yung tubig. Yun din naman yun, may kakakanal din naman po doon. Kahit medyo mababa dito, walang problema. Kahit pa Bermuda na lang natin ito.
Plus yung mga swing na kung ano pang ilalagay dito sa gitna. Parang mini playground din, mga bata, di ba? Tambayan. Magiging maganda ito. Tapos ang untouchable lang dyan, pili. Maaayos pa po natin itong gitna na yan. At syempre si Katmon, huwag natin kakalimutan. Ang untouchable yan. Aaway. Kaginaw. Kaya tinanay mo to? Alin? Hindi, tumubo lang yan. Hindi man ako magtatanim dyan ng mangga, no? Parang tinanim ko yan. Ewan ko nga ba't nagkaganyan. May paris sa kabila eh. Di ko alam kung bakit nagkaganyan papa yan, pero hindi ako nagtanim yan. Buto yan eh. Karamihan Indian mango dito, tumubo lang. Kaya lang hindi mo napansin, di ba? Alam mo yan yung ligaw. Tinapon lang, kinain, tumubo. Hanggang sa napansin mo, lumaki, hindi mo na ginalaw. Oh. Eh ito mga to, kinarambo na yan. Mga tubo yan, yun doon sa ano, tubo din lang yun. Yung manggabara ka naman bulong kilala dala eh. Indian mango. Indian mango. Indian mango. Amoy, maamoy mo rin. Nakaltana yun dyan, pwede nung i-sacrifice din. Maganda din sana papayam kasi kung let's say may kubo dito, yung mga taong pupunta nakikita may mga bunga, masaya sila. Pwede yan, no? Trim na mo. Trim, pwede naman. Oh, tandaan mo na. Dito lang, usog mo lang. Sa kabilang side niya. Usog ka pa ng konti. Dalawang hakbang. Ayan, pwede na dyan. Ayan, ano siguro yan. Baga tandihan. So, tininaw. Kausapin mo muna ha. Sabihin mo sa abukado, huwag kang mag-alala ka mo. Tapos itong mulberry, papapunla ko muna yan kay Kongkong. Mas maganda yung talong ni Kongkong doon ah. Na, Pataba ito lang. kailangan malagyan ng abono. Baka hindi pa nakapagawan to no. Oo. Tutok na lang kaya. So ayan mga farmer, ito yung sementado. Malawak din naman ano. Imagine. Oh, papasok ka dito. Pagpasok mo, ito yung tansi. Kikita niyo yung tansi. Pasok ka sa gitna. Merong siyempre bench magkabilang side. May long table sa gitna. At yung upuan niyan na ipapasok din. So pagkatapos ng kainan, pwede nang ipasok. Relax na sa kabilang side, may sandalan. Tapos yung sa dulo ang hindi ko pa po alam kung ano ang plano. Pwede din pong tagusan din yan para may makakalabas ka rin dito sa kabila. May tagusan din siya. Tapos sa 4 meters ang 4 inches, 4 feet ang sa gitna na libre. So ito na, parang ito na po ayan oh. Ayan. 4 feet. Sabi mga materyales natin, kulang pa ng 2x2 ito eh. Dahil nasa ilalim pa raw. Pero halos ayan na po yung frame nya. Sana naman wala na tayo. So na-explain naman na ni Papa Yam, sabi niya para makatipid-tipid, yung 4 atang naandyan na nabili ko na, 4 na corner na lang. Tapos yung mga supporting na poste, detres na lang. Pero schedule 40 din po yan mga farmer. Kaya hindi din naman yan basta-basta. Matibay pa rin yan. Actually mga poste nga dito sa kubo, puro tres yan eh. Tres lang po ang ginamit. Ating lumang contractor na. So ayun. Tapos ito mga biga, di sa is paikot, 2x6 yan, makakapal din po yan. Tapos may 2x4. Tapos ito yung sinasabi ko po sa inyo na pagkakabitan ng pawid. Ayan. Pagkakabitan ng pawid, ayan yun. Ito yun. Kaya marami din po So si Kuya Mitch, tatawagin ko yan pagka nag-ano na po kami, nag-umpisa na, lalo na yung sa parte na ng bubong, kasi
sila po yung magtatrabaho. So kailangan natin na sila yung kumbaga ay makita nila. Hindi talaga kayang 4 agwas, Papayam? Hindi kayang 4 agwas? Ganda sana. Na? Trabaho siya. Kaya ano matrabaho. Maganda sana, ano? Pero kaya daw ni Junjun. Kaya lang, mas maraming materyales na gagamitin, ano? Gagamitin. Trabaho siya. Yung pinagganon namin, hindi bali pa ganyan ang bubong niyan. Mm. Yan. Dahil bali yung dito, may portion sa naka-slab na to. Okay. Kung sa ano na, sa side view, ito yung bubong. Oo. Yung bubong niya. Bulad-bulada niya hanggang dito yan, nakapaganyan dito. Sasarado dito yan, pagkatapos dito, iabol na lang ng paganyan. Para mayroon ding pang-anggi dito sa Oo, ano, no? meron din Sa kabilang sa side. kabilang Oo. Pwede naman daw sa ano rin yan eh, nilipa rin yan eh. Pwede. Pa-islant din siya. Medyo pa-islant ng konti. Oh, ito pwedeng diretso to, naka ano siya dito sa kilo rito eh. Tama siya sa linya rito, sa pinaka-kilo niya. Pagdating dito, bibenta lang ng paganyan. Kaya dito mo paganyan siya. So meron po siyang ano, no, pang-anggi. Sige. So bali magiging ganyan na po ito. Ganun na. Hindi na ganon. Oo, kasi pangit siya kung ano yun, dito yung pahaba niya. So hindi naman mahihirapan si Junjun sa mga poste. Unahin na yung mga poste niya. Kaya yung mga paghuhukayan, nakadagdag tambak din yun, ano? Mga paghuhukayan ng poste, no? Dagdag din sa tambak. May makukuha daw po tayo? Ito, Kay Jomar? Mga maghuhukay. Para mabilis. Kay Jomar. Kapag ganyan kataas ngayon, maobliga tayong mag-asintada muna dyan. Pwede rin pagkalagay na ng poste. Tatapat na lang doon sa mga poste ng asintada. No? Asintada talaga. Yung mataas eh. Bali kung flat na sanang ganyan na. Oo nga. Harangan mo lang ng Hindi, forma. subukan natin na maiplat muna. Pero mataas, ano? Mataas eh. Maano kasi yung mag-aasintan, tagal pa nun. Ganda sana kung naka-forma na, buhos ka na lang ng buhos. Pwede kung ganun ano, tatambak na pagka bubuhusan na lang minsan yung flooring. Tsaka mas parang mas mano kasi solid lahat eh. Naman ang lupa dito lang ano, ang problema sa ganung sistema pagka dinadaanan ng magos, yung pinakailalim niya medyo ano. Kasi sumasama yung lupa sa agos na ganyan. Tsaka lupit. Gawa nung sa buhos, ano, ay sa buhos lang, ano, walang asinta. Oo nga, ano, pwede. Ay, ayan, okay na tayo mga farmer. At anong oras na rin naman, 5:00 na. Sabi ko kay Papayam, kailangan na mag order ng tambak. Well, ito, ang dami pa pong kailangan tambak dito. Mas mura daw yung kanya, yung biniliver dito. Ayan, o. Ayan, o. Pantay na. Hindi lang natin alam kung magpuputik ba ito pagka napuno ng tubig yung ano. Hindi na naman siguro. Wala pa naman tayong labasan ng tubig. Puro dito ang ano.
So ayan, tapos na naman tayo mga ka-farmer. Ayan, kahit papano ay na anuhan na tayo, nakapagsimula na sa kubo. So, ayan yung materyales, pinush ko na makabili na tayo dahil tumatakbo ang oras at mas maganda nang naandyan na. So ayan, maraming pong salamat at magandang buhay.